good day at unahan ko na kayo. Nandito tayo ngayon sa probinsya ng Oriental Mindoro. Para sa episode na to, ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang experience ng isang first-timer dito sa Puerto Galera. So, dito tayo ngayon nag-i-stay sa Dreamwave Resort. Dito sa may White Beach area. Nandito mismo sa ibaba yung Puerto Galera na Sand Castle. Dito nagsisimula ang aming unang adventure. Papunta kami ngayon sa isang kilalang falls dito at nagrenta kami ng motorcycle para may freedom kami going from one place to another. Yung time ay maayos. Hindi kami nagmamadali. Pag naka-tour kasi may possibility na limited lang yung time. Kaya ito, motor na lang going to different destinations dito sa Oriental Mindoro. Malapit na tayo sa ating first destination dito sa Oriental Mindoro. Actually, kitang-kita siya from this highway. At nakikita ko na marami ring mga tao na nandun sa nakastop. There you go. Dito na nga tayo sa ating unang destination sa Puerto Galera, ang Tamaraw Falls. Yan, may mga tamaraw dito. Hindi ka lang pwede maligo sa ibaba kasi may harang. I think pine-preserve nila lalo yung ganda nitong Tamaraw Falls kasi nga mataas. Attraction talaga siya dito sa Puerto Galera. So yung Tamaraw Falls pala, may lusutan siya. Yung basin niya, lumulusot papunta dito. So merong daanan doon sa baba kung saan pwede mag-swimming. Check ko lang saglit ano nga ba itsura nun. At pwede nga ba maligo? Okay. Pwede nga. So from Tamaraw Falls, bumababa siya doon, papunta dito. Ayan, so dito pwede maligo. Ayan, hanggang doon sa baba doon. ₱50 ang entrance fee. Then 200 pala yung cottage use ng cottage. So yun, so kung gusto na magtampisaw, magpalamig, pwede pala sa Tamaraw Falls. So tayo sa isang bayan pa dito sa Oriental. Lalagpasan natin sa Puerto Galera. At tayo ay nasa munisipyo na ng San Teodoro. Yan, no? Okay, dito tayo ngayon sa jump off ng ating next destination. Hintay kami nung sasakyan namin going to dun sa destination. Inaayos lang. Hindi yan nasasakyan. Naayos lang yung kalabaw. Mga 20 minutes daw yung biyahe gamit yung kalabaw na nasa likod. Gano'ng katagal bago lumaki ang isang kalabaw? Bago sir magamit sir, mga 2 taon sir siguro. Pwede na po sir. Din. Opo, turo ko. Sir, ang kalabaw dito sa amin ay para din namin ang pamilya talaga po. Oo, kasi matagal yung makakasama. Nakakatuwang po sa hanap buhay. Para po, pangakot ang mga buko. Oo, pang tulong-tulong.
Sige po. Bumaba na kami dun sa Kalabaw. Wow! Malamig. Ito naman, yung dadaanan namin papunta dun sa mismong destination namin. Natanaw na naman dun sa babaan ng Kalabaw. So habang papalapit pa lang naman kami dun, mga halos 15 minutes to 20 minutes na rough ride. Ang tawag doon sa ride na sinakyan namin ay kariton. O ginagamit nila yan dito bilang kanilang pangunahing transportasyon ng mga kopra, buko, yan, o kung ano-ano pa mga gamit, no, sa bahay. Dito lang yan sa may San Teodoro, no, yung kariton na yan na tinatawag nila. Na naglalakad kami sa Batis. May mga ano dito, yung mga batong pinagpatong-patong. Ito yan, dito yan. Ito yung medyo ano, hindi pa madulas, so kailangan nakahawak dito. Okay. Whew. So ito yung baba. Oh. Ano pangalan nito ulit, ma'am? Yun. Finally, dito tayo sa Tukuran Falls. So yung Tukuran Falls yung pinakataas? O ito na? Yun. So pwede pa puntahan yun? Puntahan ko lang. Careful lang po. Pero the adventurous side in me wants to go to the highest level, no, nung falls. Kaya pupunta tayo doon. So okay tayo dyan. Pupunta doon. Tama ba? Yep. Ito, madam, no? Dito po, no? Wow! Nagiging basa to minsan? Pero ito yung mismong Tukuran Falls. There you go. Itong spot na to, sa mismong taas, bawal maligo dito. Kasi nga naman, daming bato. Ito yan siya lahat. Wow. Maganda, masarap maligo. Pero hindi ko gagawin maligo. Ang gagawin ko ay magpapalipad. So ito ang view ng Galera sa gabi. Dito kami ngayon sa White Beach.